Sa linya po natin ang Pangulo at founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, si Attorney Ariel Inton. Attorney Inton, welcome back ulit at magkadaupang palad na naman tayo ngayon naman hapon. Good afternoon, Attorney Inton. Yes, walang problema kahit anong oras. No? Yun. Magandang hapon sa iyo, magandang hapon sa ating mga taga-subaybay at kay Bong Nebriha, alam ko nakikinig siya. Yes. Pasensya na Bong, hindi tayo makaka-substitute ngayon. Ayan, Dahil, but anyway, Opo. tayo naman I'm happy na kahit papano ay naging panauhin pa rin ako ng programang Of course. Biyaheng IC. Alam mo naman, Atty. Inton, pagka may bigla ang emergency si Kuyang Bong, ikaw ang first choice namin dahil sa iyong insights. Pero naiintindihan naman natin na may mga obligasyon din sa labas. Kaya kahit pa paano, Yes. thankful pa rin kami nakasama ka namin bilang resource person natin ngayon. Hindi ko alam, Atty. Inton, kung na-monitor mo kanina ang conversation namin ni Sir Ira Panganiban, lalo na ngayon, mas lalong lalala pa ata at mas lalong tataas pa ata ang presyo ng produktong petrolyo, and doon na ako magfo-focus sa tigil pasada. Your thoughts sa binabalak Attorney Inton ng mga transport groups na for sure sasakit ang ulo at magkakaroon ng mas malawakang problema yung mga commuter natin, lalo na pag nagtigil pasada yung mga transport groups? Totoo yan. No? Ang sabi naman ng mga transport groups, last resort na nila to, itong kanilang inihain na petition for provisional increase. I don't know kung kailan sa Piston, sa 16 yata, magpa-file naman sa sila no, sa kanilang ba yun unang mga hinihiling ng mga transport groups at ito ay sinusuportahan natin. Number one, yung pag-suspend ng excise tax sa petroleum products. Number two, yung suspension ng VAT sa petroleum products. Number three, kahit pa paano, no, yun ayuda, yun fuel subsidy maibigay. Pagka yung tatlong yun na ibigay naman, palagay ko ay yung last resort ng taas pasahe hindi na ipupursige. Ngayon naman, Attorney Inton, ako'y kasi nagwa-wonder dito kung sakaling ang matuloy ito, and lalo na kung kung hindi talaga bibilisan, kasi nung huli tayo nag-usap nung Monday, ang panawagan niya paspasan na yung pagbibigay ng emergency powers, even to a point na the President himself already deemed the bill as urgent. Pero hanggang ngayon, urgent, kung di ako nagkakamali, tama ba ako, nasa second or third reading pa rin yung bill at wala pa ito sa Dapat ako so kung natin or of through B, nagkaroon kung paano ng mga teams na nada yung groups. Ngayon, there's a hindi pa na para sa mga chuper natin, sa mga transport groups, sa mga buwabiyahe pumapasada. Ngayon, Attorney Inton, na malaki ang epekto para sa kanila. Sa tingin mo yung mga contingency plans na meron noon, magagamit pa rin ngayon? Or are you confident na may mailalatag pang mas matinding contingency plan ang pamahalaan in case matuloy talaga yung tigil pasada? Yung mga panahon na yon iba sa ngayon, no? Mas malaki pong event ito, no? I mean, itong crisis na to. Kaya yung mga ginawang hakbang dati to ease the commuters, no?
from the hardship of having a legal na ito, iba to eh. Ibang ano to. Bakit kamo? Yung iba, kahit walang panawagan ng tigil pasada, hindi na talaga pumapasada. Tama. No? Dahil sa, ano, sa mahal ng crudo, ng gasolina. Tapos, pangalawa, yung basihan ng tigil pasada noon varies. No? If I could recall, one of the basis dati ay yun sinasabing maling data dun sa modernization. Yun kanilang pagtutol sa modernization sa mga jeepney. So yung mga ganun yung mga mga basihan ng tigil pasada. Pero ito, ang tigil pasada dito ngayon, yun ngang hindi pagbigay ng kahilingan ng public yun. Dahil lang transport ang humihingi nito. Yun, yung suspend ng excise tax, hindi lang yung public transport. Maski ang Kongreso, kaya nga sinertify na urgent, no? May mga ganyang panukala. So, tas different Yes. community hirap na apektado ang kanilang hanap buhay. Ngayon naman, Attorney Inton, gusto ko malaman yung insights mo dito kasi may ibang nagsasabi, hati opinion dito, kung sino ba talaga yung pinaka-apektado. Some are saying na yung mga drivers, some other people are saying mga commuters. Do you really think na isa lang sa dalawang ito ang pinaka-apektado at pinakatalo dito sa usaping ito? Parehas ito luging-lugi na talaga at gaano pa ba dapat paspasan ng gobyerno yung pagkilos nila para mapurnada kung ano man mga binabalak ng mga transport groups natin na makakaapekto sa daily commute ng ating mga kababayan? Ang commuters, ang public transport, ang private sector, lahat yan, tinatamaan, no? Lahat yan apektado dito kasi kahit yung mga dekotse, hindi naman porke dekotse ang mga yan, mga mayayaman yan, marami dyan, hulugan yung sasakyan na kaya bumili ng kanila sa hirap ng public transport. Ang naiisip ko man, yung mga bilyonaryo, yung mga milyonaryo, yung mga involved dito sa mga palad control scam, yung mga yan, talagang binaba yung mga pera niyan. Kaya maski siguro 200 per liter, hindi masasaktan yung mga yan. No? Pero yung karaniwan na mga manggagawa, mga karaniwang sa public transport, no? Even the middle class, I suppose, ay apektado. So, sino yung pinaka-apektado dito? Tingin ko wala, lahat apektado. It may vary siguro yung impact, pero lahat ay affected ang kanilang kabuhayan. Yeah, okay. Attorney, I have last two questions na lang bago ko po kayo pakawalan ngayong hapon. Ano sa tingin ninyo, kung kayo tatanungin ko, anong pwede ninyong ipayo sa ating mga commuters, what to look out for in the coming days as we progress palalo into a not so good or really a not good situation sa usapin ng transportasyon at sa usapin ng presyo ng produktong petrolyo? Ano ba ang dapat na asahan ng isang ordinaryong commuter sa pang-araw-araw, Attorney Inton? Well,
Yung panawagang magtipid, yung pa dun sa mga meron pang maititipid, Mhm. di ba? Okay, pero siguro iplano natin yung paglabas natin sa bahay. Mhm. Siguro kahit tanawan ng belts, yung mga hindi naman importante yung mga lakad, Yes. o yung pag na lang. O, kailangan bawas stress. Ito, ano to, ay na, no? Yung mga nagsasabi dyan na, mawawala ng kita pamalan. Aha. Baka naman ang dyan wala nang nanakawin. No? Yun lang. Kasi kung ikaw, alam mo kung ang taxpayer Aha. nakikita lang na nasa tama yung paggamit ng buwis, at ay, laki na sa sa saan ba na kung isa ito, hindi talaga panbay. Yun. Mas mas Mhm. Ah. yun ano na kapas Tsaka too late at mag turn at pa rin nakikita yung din yan, meron pang ititipid yan. yes, At hindi sila masasaktan kapag Mhm. ka nagtipid sila. Ika nga attorney, yung ordinaryong Juan de la Cruz naman muna ang unahin. Sorry, Attorney Ako, Inton. Oo. Oo. Sorry, ano Attorney yun Inton. tayo? Opo. Okay, no Opo, problem. pasensya na, Alam natin, Attorney Inton. magsi 6 o'clock na. Opo, pasensya na. Sana ay makipagpatuloy pa natin to some other time. Pero Yes. we'll keep in touch with you, Attorney Inton, with any other Salamat. updates. At ingat po.